Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa Tinig ng Karunungan. Meron pong inilabas na isang mahalagang report si Senator Rodante Marcoleta, pati na si Senator Amy Marcos sa isang press conference po dyan sa Senado. Na yung report po na yan ay naglalaman po ng mahahalagang impormasyon na kung pagtautuunan lang po ng pansin ng mga nag-iimbestiga sa anomalya ng flood control projects, talagang makakatulong po para matukoy yung malalaking isda na dapat na mapanagot. Hindi na lang mapanagot, imbestigahan na lang muna para naman malaman ng taong bayan sino ba talaga ang nasa likod ng nasabing katiwalian sa proyekto. Ito pong report na ito, mga kababayan, ay nagmula po sa hanay ni na Senator Rodante Marcoleta na tinatawag pong Minority Black. Nagawa po itong report na ito dahil sa nang mapatalisik po si Senator Rodante Marcoleta, nalihis na po ang direksyon ng pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee dyan po sa nasabing anomalya. Kung noon ay may malinaw ng direksyon sa pangunguna po ni Senator Marcoleta ang ginagawang investigasyon ng BRC sa nasabing proyekto at anomalya, nung napalitan po siya, hindi na natin alam. Ika nga nagkanda, ligaw-ligaw na tayo. Kung sino-sino na yung mga tinuturo, kung sino-sino na yung pinagtutuunan ng pansin na maliliit, ika nga sapsap. Pero kapag dating doon sa malalaking isda, abay binabaliwala. Pilit na iniiwasan o di kaya naman ay baka nga pinoproteksyonan pa. Kaya dito sa minority report na ito, mga kababayan, talagang naasar. Napikon si Senator Ping Lacson at masasabi natin na siguro kaya napikon natapakan yung kanyang ego. Kasi nga kilala siya bilang isang magaling anya na investigador. Pinagmalaki siya ni Senator Tito Soto. Pero pagdating dito sa pag-iimbestiga sa flood control projects, kinukutsa siya ng taong bayan. Dahil nga sa kabagalan ng kanyang paggawa, kabagalan ng kanyang komite sa pangunguna nga niya sa BRC at kabagalan doon sa pagbibigay ng atensyon niya sa malalaking isda na mismong itinuturo na ng magkakaibang personalidad na isinasangkot din sa flood control projects anomaly. Kaya panoorin muna natin, mga kababayan, yung nasabing press conference ni Senator Rodante Marcoleta. Papakinggan natin si Senator Amy Marcos at si Senator Marcoleta sa ilang bahagi po ng kanilang press conference. Ito po, makikita nyo sa screen. Nais ko rin ipakilala at ipakita sa inyo ang napakaganda at mahabang report, minority report po, na ginawa ni Senator Marcoleta noong December 10. Ginawa natin. Ginawa naming lahat. Ayan. At noong December 10, eto, baka hindi pa ninyo nababasa, mahirap basahin, mahaba Ngunit gusto ko sabihin at idiin na lubos ako sumasang-ayon dito sa minority report na malinaw nitong punto na ang pananagutan ay hindi dapat nakatuon lamang sa implementing agencies, sa iba't ibang kontratista, sa mga sa sapsap, kung sino-sino lamang. Tama ang diin ng report na ang tanging isang komprehensibo, patas, walang takot na investigasyon lang ang makakatsak na tunay na salarin. Yung mga mastermind ang dapat managot. Yun. Sang-ayon din ako sa obserbasyon ng minority report namin na yung bigla ang pagtigil ng investigasyon patapos ang testimonya ni Orly Gutesa ay nagdulot ng pagduda sa tunay na layunin ng report. Dun kasi sa testimonya ni Gutesa ay talagang nagulantang ang lahat Dahil napakabibigat at masasabi ko na yun ang isa sa may pinakamabigat na testimonya sa lahat ng humarap sa Blue Ribbon Committee. Isipin ninyo, talagang kinanta niya lantaran si Zaldico, pati si Martin Romualdez, na nagpakilala siya bilang tagadala ng pera, ng male-maletang pera sa nasabing mga personalidad. Kaya talagang nagulantang at simula nung pagtestimonya niyang yon, abay biglang hinto ng mga hearing ng Blue Ribbon Committee. Doon ka talaga mag-iisip at talagang mag-aalinlangan, di ba? Anong meron? Bakit tumigil? Porque kumanta si Gutesa, ibig bang sabihin magbabago ng script? Yun ang nangyayari dyan. So, when a finger points to the moon, we have to look at the moon, not the finger. Dahil dito, hindi ko maiwasang ituro na may mahahalagang leads. May mga critical leads na
ang ating mahal na chairman Si Ping. na hanggang ngayon hindi pa tinutugunan ng komite. Oo nga, Naging binabaliwala. malawakan ang pagtutok sa DPWH, mga piling contractor, mga ilang senador, ngunit tila napalampas sadya o hindi ang posibleng ugnayan na maaring tunay na nagplano at nakinabang sa scheme, ano? O di ba, totoo naman yon. Ang pinagtuunan lang ng pansin ng komite sa pangungunan ni Senator Lacson ay yung mga sapsap, ika nga. Pag sinabing sapsap, yung mga DPWH official lang, yung mga contractor lang, yung mga engineer lang. Pero yung pinaka malalaking pangalan na iniuugnay niyan dyan sa flood control projects, hindi man lang niya iniimbestigahan. Pilit niyang sinasabi na hindi, walang grounds para ipatawag yan. Walang matibay na ebidensya para imbestigahan yan. Pero pagdating sa maliliit na tao at sa ibang tao na masasabi nating hindi niya kaalyado, mapangalanan lang saglit, ipapatawag na agad. Samantalang yung isang tao na kung sino-sino na ang nagpangalan, hindi niya maipatawag. Pinagmalaki pa nga niya na haharap na raw sa BRC si Romualdez. O ano nangyari? Huminto ang investigasyon. Ngayon, nung magko-continue na raw ulit yung BRC hearing, nawala si Romualdez. Hindi naman humarap. Ibig sabihin, ang bottom line dito, hindi mo talaga mapaharaping si Romualdez. Hindi mo kayang imbestigahan. Kaya wag kang magtataka kung bakit kinukutya ka, kung bakit minamaliit ka ng taong bayan dyan sa pangunguna mo sa Blue Ribbon Committee. Wag mong sisihin ng taong bayan at kung ano-ano pang pagsasasabihin mo dahil sa kinikriticize ka nila. Sumasalimin lang yung pagkritiko sa'yo, yung pagsasalita sa'yo ng taong bayan doon sa ginagawa mo. Kasi kung maayos ka naman na gumagawa dyan bilang chairperson ng nasabing komite, hindi ka naman makakarinig ng iba't ibang negatibong pananalita kung hindi negatibo yung ginagawa mo dyan. Kaya sana umayos ka. Yun Noong lang yun 14 November, ang dating chair ng APRO, si Saldico, na maituturing isang maraming direktang kaalaman, Yan. ay nagsimulang maglabas ng serye ng video. While some may argue that Saldico's videos are inadmissible indeed in a court of law, it should be clear that the Blue Ribbon Committee of the Senate is not a court. Its proceedings are investigative, not adjudicatory. Huwag kang And humatol, allegations investigation implicate ka the lang. highest officials of the land, including the president and the most powerful political figures from 2023 to 2025. It is not the duty of the committee to pursue, to investigate, and to verify these claims rather than to dismiss them outright. Kapag si Saldico, ang mga Diskaya o si Orly Gutesa, parang isinasantabi na lamang. Diba? Totoo yun eh. Kumanta si Diskaya. Sinabi ng mga Diskaya sa kanilang affidavit na yung mga engineer po ay nagsasabi sa amin na para makatanggap kami ng proyekto, dapat may porsyento si engineer. At may porsyento rin dapat si Congressman Zaldico. At doon sa porsyento na yun, meron din si House Speaker Martin Romualdez. Napangalanan yung dalawa sa affidavit ng mga Diskaya. Sumunod ay si Gutesa na nagsasabing siya mismo ang nagdadala ng mali-maletang pera kay Zaldico pati kay Martin Romualdez. At doon sa testimonya ni Gutesa, talagang tumpak, tugma yung address, pati na yung muka o imahe ng lugar ay na ilarawan niya. Sa makatuwid, talagang karanasan niyang nagdala doon at nakita niya yon. Hindi niya mailalarawan yung lugar kung hindi niya nakitang personal yung pinagdadala niya ng pera na siyang anya ay drop-off o yung pinaka-property ni Zaldico pati ni Martin Romualdez na doon din na drop-off yung pera. Pagkatapos, si Zaldico ay kumanta na rin. Sinabi niya na tama si Gutesa. At sinabi niya na ang nag-utos sa kanya ay si Martin Romualdez. Pero anong ginawa ni Senator Ping Lacson na siyang nangunguna pa naman sa Blue Ribbon Committee? Imbis na imbestigahan, imbis na bigyan ng pansin, ng puntos, yung mga testimonya, ika nga corroborative evidences na yung mga yun, o corroborative testimonies na yung mga yun, abay ina-etsepwera, binabaliwala.
Hinahatulan na walang bearing yan. Hindi dapat bigyan ng atensyon yan. Kaya tama yung sinabi ni Senator Amy Marcos. Blue Ribbon Committee ka. Ang mandato mo ay mag-imbestiga at hindi humatol. Hindi ka judiciary. Hindi ka korte para magsabing, eto ang tama, eto mali, eto guilty, eto not guilty. Kaya dapat lahat ng ebidensya, kanino man tumuro, sino man ang pagtukuyan, ay dapat imbestigahan mo at pagtuunan mo ng pansin. Kasi kung nagiging selective ka lang sa mga ebidensya na pinupulot mo, abay namumulitika ka na. Ginagamit mo na yung isang makapangyarihang komite ng Senado at ng gobyerno ng Pilipinas diyan sa political interest mo. Hindi ka na namamahala ng maayos. Namumulitika ka na lang. Pagdating sa politika, siguro sa kaalyado mo, magaling ka. Mahusay ka. Mahusay na politiko yan. Nang ka-character assassinate yan. Hindi ka mabibigo dyan. Pero when it comes to public administration, pagdating sa good governance, sa pagtataguyod ng maayos na pamamahala sa gobyerno ng Pilipinas, talo ka. At sumasalamin doon yung pinagsasasabi sa'yo, yung pagbibigay ng hinaing sa'yo ng taong bayan na napakahina mong manguna dyan sa kumiting yan, na makapangyarihan ika nga. How ironic, di po ba? Tuloy. Samantalang yung mga nabigyan na ng pangalan, hindi naman pinapatawag si Paul Estrada, Mark Tiksay, yung Golden Pheasant na holding company ng iba't ibang pag-aari ng dating speaker, si Jose Raulito Paras at yung iba pang abogadong ginamit na nominee. Bakit lahat yan talagang hindi naman pinapatawag? Di po ba? Samantalang yung mga testigo ngang ito na nagtuturo sa dating speaker, pinatawag nga dapat si speaker, hindi naman pumunta. Ang balita, nasa Cebu lamang. Naku po, napapasarap Hindi ng buhay. hiningan ng formal na statement sa kanya. So, ayoko lang na nangingilala ng kamag-anak o kaalyado. Dapat tuloy-tuloy nakakabahala kapag ang pahayag ng komite kamakailan na di umano'y walang ebidensya na nag-uugnay sa flood control kay Martin Romualdez. Mga pahayag na inilabas kahit hindi pa tapos ang investigasyon, pati ba naman dito bumabaha ang pambabahala. Di po ba? Hindi ka korte para magsabing walang ebidensyang nag-uugnay kay Martin Romualdez sa flood control projects anomaly. Meron nga eh. Meron niyang mga testimonyang naglipa na ang tinutukoy na isa sa pinakamalaking isda si Martin Romualdez. Ayaw mo lang bigyan ng atensyon, ayaw mo lang bigyan ng interes. Dahil malalagot ka sa boss mo? Ang bihira ka. Nakakahiya. So, 2 buwan nang nakaraan, ICI at DOJ, sabi, kasuhan na si Martin at si Saldi. Ang Yan. Saldi ko, kinasuhan na. Pero si Speaker Martin malaya. Romualdez, wala pa rin. Ang kinasuhan, sa halip kay Speaker Romualdez, sa rekomendasyon ng ICI at DOJ, ay si dating Senador Bong Revilla na naserban na ng warrant of arrest, Diba? si Senator Joel, si Senator Jinggoy. Marami pong katanungan nung November. Maputol ko na naman mga kababayan pansinin ninyo at itama nyo ako kung mali itong obserbasyon ko. Si Senator Joel, si Bong Revilla, sila ay mga nakasuhan. Ipagpalagay na natin, tayo naman na hindi naman korte dito. Ipagpalagay natin na meron nga silang kinalaman dyan sa anomalya ng flood control projects. Ipagpalagay natin. Ang nakikita ko dito mga kababayan, yung pagbibigay nila ng atensyon sa mga karakter na yan ay ginagamit lang nila para maging pampalubag loob sa taong bayan. Para masabi na, ito, si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, si Bong Revilla, ang mga Diskaya, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, nakasuhan na namin. Ito na hustisya ninyo. Akala siguro nila, mangmang ang mga Pilipino para tanggapin yung ganun nilang pakulo. Ang hindi nila alam, halatang halata na po natin sila na ginagamit na lang nila yung maliliit na isda, ika nga esapsap, para talagang pagtakpan yung malaking isda. Akala nila porke marami silang inihaharap na maliliit na isda o sapsap sa atin,
sapat na yon para tanggapin sa sarili natin na okay na yan. Huwag na nating ipakulong yung malaking isda. Marami naman kayong napakulong na maliliit na isda. Akala nila ganun ang isipan natin. Hindi. Hanggat hindi nakukulong at napapanagot yung malalaking isda na yan, hindi titigil ang taong bayan sa paghahanap ng hustisya. Dahil dyan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, huwag kayong umasa na ang mga Pilipino ay mauutupan ninyo. Sa lawak ng social media ngayon, sa paglago ng kaalaman ngayon, akala nyo ba'y kayo pa rin ang magulang dahil kayo nakaupo sa pwesto? Akala nyo ba'y kayo pa rin ang pinaka makakapag-take advantage ng sitwasyon na ito? Hindi. Madali na pong maipasa ang mga impormasyon ngayon. At napakadali na ninyong mahalata, lalo na sa mga press conference at pag-iimbestiga ninyong naka-livestream. Madali na po kayong mahalata sapagkat meron na pong mga tao na talagang may dangal sa sarili nila na nililinaw ang mga bagay-bagay sa taong bayan. Na ang mga taong yon na nagbibigay ng kalinawan sa mga taong bayan, sa kapwa nila mamamayang Pilipino, ay naghahanap din ng hustisya. Kaya ang payo natin sa kanila, wag na silang mamulitika. Isaayos ninyo ang gobyerno. Panagutin ninyo yung malalaking isda. Wag ninyong pagtakpan. Mamamatay kayong may ligasiya kahit papano. At maiaayos ang pangalan ninyong napakadumi na. Dahil sa pagtatakip ninyo dyan sa malalaking isda na yan. Ay inirekomenda na talaga ito, bakit hanggang ngayon Enero na wala pa rin? Ang mga tao po kasi nagtatanong, Yan. ano po ba nangyayari na dyan? Simula po nung ako'y nawala na po na chairman at napalitan nga po. Nung ilabas namin si Gutesa, sinabayan naman yun ng aming legislative break. Yan. Matagal po yun. Hanggang sa mag-resign naman si Senator Ping. So, ang mga tao nagtataka. Ano na naman ito? Ano bang, wala na bang ano ito? Hindi, wala bang closure ito? Hindi ba natin malalaman kung sino talaga ganito? Kaya napilitan po kaming maglabas ng minority report. Tinawag po naming minority report for lack of better term. Kasi po kung gagawin nating legal ito na isasang-ayon natin sa aming mga committee, sa ating House rule, Senate rules. Hindi pa kami pwedeng maglabas kasi kailangan matapos talaga yung committee report. Hindi naman po kasi namin malam kung kailan mo talaga matatapos ito. Paligoy-ligoy. Kasi nakalagay sa rules namin, kung merong dissenting or concurring opinions, ay isasama na lamang doon. This is neither a concurring or dissenting report. Kaya tinawag naming minority report sa pag-aakala naming magagamit po ninyo. Nandito po yung aming observations, meron kaming findings, nandito yung issues, nandito yung mga recommendations namin, nandito po yung set of possible legislative measures na pwedeng at ginagawa na po namin na pwede naming i-file in aid of legislation. Meron pong mga potential personalities na pwede pong kasuhan. Ang totoo niyan meron po kaming ayan po. Ayun, no? Nakalagay po rito Yan. Pakita natin yung pinakita ni Senator Rodante Marcoleta. Ito po yung isa sa mga nilalaman ng mga pahina ng minority report. Lantaran nilang isinapubliko yung kanilang naging investigasyon. Magmula nang maupo nga si Senator Rodante Marcoleta hanggang sa siya'y mapalitan ni Senator Ping Lacson. Ngayon, yung mga tao na nandyan, yan po ay humarap sa Senate Blue Ribbon Committee maliban dito kay Martin Romualdez, pati na dyan sa nasa question mark sa taas, hindi natin alam kung sino yan. Isa-isahin natin. Una, ang mga diskaya, sila ay nagtestimonya na nagkaroon sila ng transaksyon kay D.E. Alcantara and Yusek Bernardo. Na kung saan, na-mention nga nila yung si Representative Zaldico na kung saan dapat meron silang 25% ng budget batay doon sa proyekto, sa halaga ng proyekto bilang sila nga ay mga kontraktor. Nang tinuturo nga nila na may porsyento si Zaldico at si Martin Romualdez. Ito namang si District Engineer Henry Alcantara, nagtestimonya siya na kung saan ay tumatanggap siya ng kickback sa flood control projects kasama na si Yusek Bernardo. Na kung saan yung 25% ng budget naman ng isang proyekto
ay napupunta rin kay Zaldico. Ito namang si Bryce Hernandez na isang assistant district engineer ay nagsasabi na kung saan ay yung 40% ng halaga ng isang proyekto ay napupunta kay Alcantara. At yung 20% ay sa kanya. Yung 20% ay kay Engineer Mendoza. At yung huling 20% ay kay Engineer Paul Duya. Nung tinuro ni Bryce Hernandez, itong si Alcantara, tinuro naman ni Alcantara, etong ang si Zaldico. Pagdating kay DPWH, former DPWH Yusek Robert Bernardo, sinasabi niya na si dating Congressman Zaldico ang nanghihingi sa kanya ng 25% komisyon, na kung saan yung 2% doon ay paghahatian po niya at pati na ni D.E. Alcantara. Paghahatian ni Bernardo pati ni Alcantara. Pagdating kay Orly Guteza, kapwa niya tinuturo si Martin Romualdez, pati na si Zaldico. At sa huli, si Zaldico ay kinanta na si Martin Romualdez. Kaya ano yung sinasabi ni Senator Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee na walang ebidensyang lantarang nagtuturo kay Martin Romualdez? Meron. Alam nyo kung ano yung wala? Yung lakas ng loob, yung tapang at yung integridad at pagiging tapat ni Senator Ping para pagtuunan ng pansin si Martin Romualdez. Yun ang wala. May ebidensya. Kulang lang, wala lang ng lakas ng loob para harapin yung mga ebidensya na yun. Yun ang wala. Kaya anong naging reaksyon? Excuse me po. Ni Senator Lacson dyan sa Minority Report. Ito po. Nag-post po siya. Yan. Ang sabi niya sa kanyang page, ang respeto ay ibinibigay sa mga taong marunong rumispeto. Ito ang buwelta ni Senator Ping Lacson sa Minority Report hinggil sa flood control scandal. Kasabay ng pagbibigay diin sa isang Blue Ribbon Committee lamang ang nag-iimbestiga sa issue. Okay, pakita natin yung quote. Ayan. And I quote, "What Blue Ribbon Minority Report? Respect begets respect. How will I, as chairman of the Blue Ribbon Committee, treat with respect a document that symbolizes disrespect toward the Blue Ribbon Committee and the entire Senate, both of which they are members? So, there is no other place for that minority report but the trash bin." Sipin mo yon, Ping. Ikaw yung ikaw yung nagsabing ang respeto ay inaani sa respeto rin. O hindi, ang respeto ay ibinibigay sa taong marunong rumispeto. Inaani siya. Nagre-reflect sa'yo yan eh. Magkakaroon ba naman ng minority report kung maayos kang nag-iimbestiga? Maglalabas ba naman ng report ang minority block kung merong pinatutunguhan yung investigasyon mo? Doon pa lang hindi ka na karespe-respeto eh. Dahil ikaw mismo ang hindi rumirespeto sa taong bayan. Ikaw mismo ang hindi rumirespeto sa estado na pinamumunuan mo. Kaya wag kang magtataka kung bakit ganyan ang nagiging sitwasyon. Totoo, ang respeto ay binibigay sa mga taong marunong rumispeto. Pero sana humarap ka sa salamin. Nirespeto ko ba sila? Nirespeto ko ba ang taong bayan? Nirespeto ko ba ang estado? Nirespeto ka ba ang komite na pinangungunahan mo? Pinangungunahan ko. Kasi kung hindi, huwag kang magtaka. Bakit may minority report na lumabas? Sabi ko nga sa'yo, Ping, kung ano'y naririnig mo sa taong bayan, yung mga kritiko sa'yo, sumasalamin yon sa nagiging aktwasyon mo. Sumasalamin yon sa kung papaano ka manguna. Kung noon magaling kang investigador, baka kinalawang na. O baka naman nabusalan na. Kaya huwag kang magtataka. Bakit may minority report? At kung talagang gusto mong respetuhin ka, ayusin niyo po yung inyong pagsisilbi dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Huwag kayong maging selective. Dahil yung pagiging selective ninyo, yung pagbibigay nyo ng proteksyon,
At yung pag hindi ninyo o yung hindi ninyo pagsunod sa mandato ninyo, na imbis kayo nag-iimbestiga lang, abay humahatol na kayo, yun ay pambabastos na rin po sa taong bayan. Binabastos nyo na rin po ang Pilipinas at ang gobyerno nito at ang taong bayan nito na pinangangalagaan ng mga batas na pinaiiral dito. Kaya huwag kang magsasalita na para bagang ikaw ang malinis. Na para bagang ginagawa mo lahat ng tama, ng matino, ng maayos. Kasi kung matino yung ginagawa mo, nakaraan taon pa lang tapos na yan. Pero anong ginawa nyo? Di po ba mga kababayan? May punto ang ating mga sinasabi. May punto ang ating ipinaparating sa kanila. Tayo ay may karapatang bumoses sapagkat tayo ang pinangungunahan nila at bilang pinangungunahan nila, nakikita natin may mali. Bakit para bagang tayo pang taong bayan ang mas nakakagets ng mga nangyayari? Kasi nga politika. Sana matauhan na ang mga namumuno sa atin at sana sila na mismo ang makapagdala sa atin ng hustisya, ng katarungan, mapanagot na yung mga nambalasubas dyan sa ating pondo. Hanggang sa susunod po na talakayan, paalam.